Sama-sama tayong magiging karakling. Dalawang suspects na magkahiwalay na insidente ng rape ang inaresto sa Antipolo City. Ang isang suspect, gwardyang pinagsamantalahan umano ang 13 anyos na babae. Ang isa pang suspect, kaklase umano ang hinalay. Ating saksihan. Ikaw ay binabaan ng Regional Trial Court, Branch 100, Antipolo City, Rizal, sa kasong rape. Ikaw ay ang aming na-arresto. Nag-enroll sa pinapasukang kolehiyo sa Antipolo City ang estudyanteng ito nang silbihan ng pulisya ng warrant of arrest. Suspect ang 19 anyos na lalaki at isa pang kaklase sa pangahalay umano sa kaklaseng babae. Ayon sa pulisya, nagkaayaang mag-inuman ang magkakaklase. Nalasing umano ang biktima, kaya inaya ng mga suspect na magpahinga muna sa kwarto. Doon na raw halinhinang hinalay ang biktima. Ang victim ay 18 taon po. So mga kaklasmate nila po ito, habang nagiinuman sila ay inabuso sa ginawang panghahalay po. Makalipas ang ilang araw, nagsampa ng kaso ang biktima laban sa dalawang suspect. Sa ngayon po ay at large yung isang suspect 1 na siya ang pasimuno. Naharap sila sa 2 counts of rape. Abogado ko na lang po kausapin, sir. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Sa istasyon ng pulisya sa Antipolo City pa rin, positibong itinuro ng 13 anyos sa babae ang lalaking humalay umano sa kanya. Ayon sa pulisya, isang tricycle driver ang nakapansin sa malaking kiss mark sa lieg ng minor de edad. Nang tanungin, sinabi ng biktima na hinalay siya ng 33 anyos na security guard sa isang subdivision. Inireport ito ng tricycle driver sa nagpapatrolyang pulis at agad nadakip ang suspect. Yung ating biktima ay hindi na pinauwi ng suspect at doon na lang pinatulog sa kaibigan na bahay na paupahan. Opo, kung saan sila nagiinuman. Pilit na hinalay na yung ating biktima ng 2 beses. So at kinaumagahan, saka pa lang siya pinauwi. Hindi naman ito itinanggi ng suspect pero depensa niya, mayroon silang relasyon ng biktima. Palagi raw siyang pinupuntahan ng babae sa pinagtatrabahuhan niya. Ito po yung pagmamahal ko sa batang yan. Sana mapatawad na ako sa mga nagawa ko sa iyo. Paharapin ko naman po yung kaso kung pwede pong panugatin yung bata, papanugutan ko po. Humingi po ako ng pasensya doon sa magulang. Kasi mali naman po talaga yung ginawa ko. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect na maharap sa 2 counts ng statutory rape. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Kinontrata umano sa halagang 9 na milyong piso ang 2 suspect sa pagpatay sa 2 Japanese sa Maynila noong Biyernes. Ayon sa Manila Police District, isang dayuhan na nasa Japan ang kumontrata sa isa sa mga suspect na si alias Abel para kumuha ng grupo at gawin ang pagpatay. Pero 10,000 piso pa lang daw ang nakukuha ng mga suspect. Regular din daw na bumibisita sa Pilipinas ang 2 biktima at madalas na pinagmamaneho ni alias Abel. Inaalam pa ng pulisya kung may kinalaman sa malaking sindikato sa Japan ang nasa likod ng krimen at kung ano ang kanilang motibo. Sinampahan na ng 2 counts of murder at theft ang 2 naarestong suspect habang tinutugis pa ang isa pang kasamahan na tumangay sa gamit ng mga biktima. Timbog sa Parañaque ang 2 Vietnamese national na wala umanong lisensya para mag-practice ng aesthetic medicine sa bansa. Saksi, si Katrina Son. Hindi na nakapalag ang 2 Vietnamese national sa ikinasang entrapment operation ng NBI Cybercrime Division sa aesthetic clinic sa Parañaque City. You have the right to remain silent. Anything you say may be used against you. Ikinasang operasyon ng ma-verify sa Professional Regulation Commission na walang lisensya para mag-practice ng aesthetic medicine ang 2 dayuhan. We have at least 2 individuals who went to the office. Ang sabi po nila, they have a schedule for aesthetic clinic po. We found out that this aesthetic clinic involves 2 foreign nationals. Tumambad sa mga operatiba ang mga clinic bed at ilang gamot na ginagamit sa mukha. Ayon sa NBI, peligroso ang ganitong pagpapractice umano ng mga di-lisensyadong doktor sa bansa.
the fact that we could not check if they are really doctors, hindi tayo sigurado kung yung mga procedures na ginagawa nila at yung mga gamit na ginagamit for these procedures are approved by the FDA or other Filipino associations. Sasampahan ng mga dayuhang sospek ng reklamong illegal practice of medicine at misbranding of products sa ilalim ng FDA at Pharmaceutical Act. Paalala ng NBI sa publiko, huwag agad maniniwala sa mga nakikita online. Suriin kung may lisensya ang mga doktor sa klinik na pupuntahan. At tignan kung FDA-approved ang mga gagamiting gamot sa iyo ng klinik. Kung dayuhan naman ng doktor, i-verify kung may lisensya silang mag-practice sa bansa. Tuloy pa rin ang operasyon ng NBI laban sa illegal practice ng mga dayuhan, partikular sa aesthetic medicine. Marami po kaming mga sinesurveillance ngayon na mayroong mga foreign nationals na nagpa-practice ng aesthetic, ng medicine dito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. Imbes na ang nobyong nahulikam na nananakit, ang tiyahin ng 6 na taong gulang na batang minaltrato sa Caloocan ang gustong ireklamo ng ina ng bata. Sa ngayon, hawak na ng Caloocan City Prosecutor's Office ang reklamong child abuse laban sa nobyo. Saksi si Jonathan Andal. Tuluyan ng inihabla ang lalaking na videohang nanakit sa 6 na taong gulang na anak na lalaki ng kanyang nobya. Sinamahan ang bata ng kanyang tiyuhin para ihain ang reklamong child abuse sa piskalya sa Caloocan City. Sa medico-legal report, lumabas na nabasag ang ngipin at nagkapasa ang labi ng bata dahil sa nahulikam na pambubugbog. Pero sabi ng nanay ng bata na nagtatrabaho abroad, iaatras niya ang reklamo laban sa boyfriend. Sa halip ang kanyang irereklamo, ang isa pa niyang kapatid na nag-post online ng video ng pang-aabuso sa kanyang anak. Sobrang stress ko po dito doon. Dahil sa ginawa sa mga post po ng kapatid ko na yun, iaatras ko ho yung kaso ng jowa ko, sir. Kasi binastos na rin ho ako sa social media. Sirang-sira na rin ho ako. So pag uwi ko ho, ang kakasuhan ko yung kapatid ko. Sobra ho yung paninirang ginawa sa akin sa social media ho, sir. Kasi ho, hindi ko ho sinabing i-post yung video ng anak ko, sir. Dahil iniingatan ko yung privacy ng anak ko. Kaya ko po na-i-post yung video for awareness po para mabigyan ng hustisya yung sa pamangkin ko. Kwento ng ina ng biktima, gusto niya talagang panagutin ang boyfriend noong hindi pa ipinopost ng kapatid ang video. Yung sa sinabi po ng kapatid ko na wala akong balak kasuhan, sir, yung boyfriend ko. Sir, hindi ho totoo yun. Sabi ko ho talaga sa boyfriend ko, mahal kita pero dapat panugutan mo yung kaso. Actually, sir, 2 beses ko ho siyang pinapunta sa DSWD ho at saka sa police ho kahapon. Hindi ko talaga siya dinampot at wala pa kong file. Inakusahan din ng nanay ang kapatid ng pananakit sa kanyang anak nung nasa poder niya ito kaya ito ipinagkatiwala sa boyfriend. Nagsumbong ho sa akin yung jowa ko na bakit maraming kurot. Sobrang dahil may mga peklat ho. Sabi ho ng anak ko, kinukurot daw ho nila ho doon. Ng nanay ko, ng mga, yung mga tita niya ho. Itinanggihan ng tiyahin ng bata na nagpost ng video. Hindi lalaki ng ganyang kalulusog yung anak niya kung sinasaktan dito. At wala po siyang napatunayang pasadyan kahit iharap po sa kanya yung barangay ng 175 na nagharap-harap kami bago makuha yung bata ng lalaki. Sinabihan ko pa yung nanay, ipamedical mo kung meron ka nakuwang pasa. Tsaka in-interview yung mga bata mismo, hindi kami kaharap. Ayon sa ina ng bata, uuwi siya sa Nobyembre para kunin ang bata at 3 pang anak sa mga kapatid. Pero nanindigan ng tiyahin. Hindi namin pwedeng ibigay kasi baka pag nakuha niya, ipapasa na naman niya sa kung sino-sinong tao. Ibibigay niya sa hindi ka mag-anak, hindi ka dugo. Kung kakasuhan niya ako, lalaban din po. Sabi ng Caloocan City Social Welfare Department, maaaring manatili pa rin ng bata sa poder ng tiyahin. Kung wala pa tayong evidence na talagang sinasaktan, status quo tayo. Doon muna yan sa tiyahin. Pero kung mapatunayan sa investigasyon na sinasaktan din ng bata sa poder ng tiyahin at walang kakayahan ng ina na alagaan ang anak, sila na ang kukuha sa kustodiya ng bata. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. 9 na bloke ng cocaine ang natagpuan sa baybay ng Barangay Carmen sa Hernani, Eastern Samar. Mahigit 35 milyong piso ang halaga ng kontrabando. Sumailalim ang iligal na droga sa pagsusuri ng Eastern Samar Provincial Forensic Unit at doon na kumpirmang cocaine ito. At base sa markings ng pakete, maaaring galing umano ang iligal na droga sa South America.
Ipinasabina sa Senado ang mga contractor ng mga flood control project na hindi dumalo sa pagdinig. Kasama rito ang contractor ng sinasabing ghost project na iniimbestigahan ng DPWH sa Bulacan. Saksi, si Mav Gonzalez. My office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. Mismong Department of Public Works and Highways na ang nagkumpirma. May mga hinihinalang ghost project, partikular sa 1st Engineering District ng Bulacan. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders. Correct? That's correct, Your Honor. Ayon sa DPWH, 9 billion pesos ang kontrata ng Wawaw Builders sa buong bansa. Sa Bulacan pa lang, 85 proyektong nagkakahalaga ng 5.91 billion pesos na ang hawak nito mula 2022 hanggang 2025. Iniimbestigahan na raw ito ng DPWH, pero nirelieve na ang buong District Engineering Office. Was there a senator or a congressman who inserted that for that particular area? Well, we'll just have to find out, Your Honor. Walang dumalo mula sa Wawaw Builders sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil dito, ipinasabina ang Wawaw Builders at 7 pang contractor sa flood control projects na hindi dumalo sa pagdinig. Kasama riyan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders, Sunwest Incorporated, LRT Builders Incorporated, High Tone Construction and Development Corporation, at Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. I recommend to our Senate President Pro Tempore to subpoena the owners of the corporations, not merely representatives. Kasi subukan na natin dito yan, pag representatives, wala hong isasagot ho yan. Si Senador Win Gatchalian, isiniwalat na may mga kontraktor na nakakuha ng bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control projects kahit pa mababa ang kanilang kapital. Ang MG Samidan Corporation halimbawa, 250,000 pesos lang ang paid-up capital, pero mahigit 5 bilyong piso ang kontrata sa gobyerno. Ang QM Builders naman, 1.25 million pesos ang paid-up capital, pero mahigit 7 billion pesos ang nakuhang kontrata. QM Builders, ang kanyang contract is 7.3 billion. Pero ang kanyang capitalization is 1.2 million. So ang punto ko ho, meron ho talagang mga tao na linalaro po yung pre-qualification stage. Sagot ng may-ari ng QM Builders, 2 ang kumpanya nila. Isang hardware store at isang construction na pareho ang pangalan. Siguro raw para sa hardware store ang nakuhang financial statements ng senador. Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. Yung NFCC, kinocompute ng times 15 yon, Mr. Che. Halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. Kaya kami montrata hanggang 40 billion. Pero uminit ang ulo ni Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta nang sabihin ng QM Builders na wala pa silang nagawang proyekto sa gobyerno. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa, kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-umpisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtitinta ng bamboo, mga ganun eh. Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Kanina sinabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ah. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Sa huli, pinasumite na lang ng komite ang financial statements ng kumpanya. Pag-amin ni DPWH Secretary Manny Bonoan sa pagdinig kanina, may ghost project sa nakaraang 2 taon. Kung nakalagay doon completed tapos ghost, edi lahat nung nag-report hanggang doon sa USEC, I'm not saying involved yung USEC, kasi nire-report lang sa kanila, pero lahat ng bumaba, involved sila kasi bakit sila magre-report na completed kung wala? Meron po yung Quality Assurance Unit in all levels, Your Honor. Meron sa District Office, meron din sa Regional Office, and meron din sa national level, Your Honor. Kwenestyon din sa pagdinig ang kawalan ng koordinasyon ng DPWH sa River Basin Control Office o RBCO para sa pag-develop ng master plan sa flood control projects. Unfortunately, Your Honor, I think
this is one of the challenges that we have to face. You know. I admit, Mr. Chairman, that we have not had any significant coordination at this point in time. We started from the wrong foot. Kumbaga, yung palang pinaka susi ng lahat ng ito. Gawa na kayo ng gawa ng project, DPWH. DBM, bigay ng pundo. Pero yung opisina na mayroong pananagutan na na-integrate, i-connecta lahat ng inyong ginagawang flood control. Natutulog pala, hindi pala nyo kinukonsultan, hindi pala kayo magkakakilala. Sabi pa ni Bonoan, wala raw feasibility studies ang flood control projects. Ang meron lang ay project impact analysis. Pinapa-reallocate ni Senador Bam Aquino ang 243 billion pesos na pondo para sa flood control sa 2026 national budget papunta sa mga munisipyong tukoy na madalas bahain. Pagdating po sa flooding, yung mga lugar na may flooding talaga, I would guess meron po kayong expertise kung saan talaga yung totoong flooding sa Pilipinas. Magsabit tayo, yung talagang totoong flood control, yung talagang flood control budget na talagang swak talaga sa pangangailangan ng tao. Iginiit naman ni Senador Mig Zubiri na walang magagawa ang Public Works at Budget Departments kung magpasok ng kung ano-anong proyekto ang mga mambabatas at maisabatas ang national budget. Paglabas po ng budget, iba nang itsura ng budget, wala na po sila magagawa dahil batas po yan. Kailangan po nilang i-implement yun. That's the elephant in the room. Where are the sources of these funds? And let's expose it. Para si GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mahigpit na binabantayan ng PIDEA ang bentahan online ng sigarilyong tuklaw na nagdulot ng pangingisay sa ilang humithit. Nasa kustodiya na ng PIDEA ang ilang piraso ng tuklaw matapos itong isuko. Saksi, si June Veneracion. Maliban sa kakaibang kulay, parang ordinaryong sigarilyo lang ang itsura ng tuklaw, ang pinag-uusapang black cigarette mula Vietnam. Pero wag basta hihit-hit. Tulad ng ginawa ng 3 kabataang ito sa Palawan at ng isang pinahitit sa Taguig City. Ang huli, nangisay, nagsisigaw, umiiyak at biglang nagwala. Ang mga ipinakitang sample ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, isinuko umano ng mga di nagpakilalang lalaki dala ng takot. Kung saan lang nakuha, iba-iba yung mga nababanggito nila. Well, yung mga iba may sabi, nakukuha lang online. Yung iba, bigay daw ng mga kaibigan. So, lahat ng mga ito, binabacktrack investigation po natin. Sa lab test, nagpositibo rin ang mga ito sa synthetic cannabinoid. Tulad ng nakita sa mga hinit-hit ng mga naunang biktima. Kung mahina-hina yung katawan ng tao, that could eventually lead to death. May mga minomonitor na internet site ang PIDEA kung saan lantaran umano ang bentahan ng tuklaw. Nangangalap muna sila ng ebidensya bago magsagawa ng buy-bust operation. Yan yung kailangan din bantayan ng mga courier services na baka magamit din po sila for illicit activities. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Tatalakayin sa susunod na bilateral consultation mechanism ang banggaan ng 2 barko ng China sa Baho de Masinloc. Ayon sa National Maritime Council, sa kabila ng insidente yan, hindi raw magpapadala ang Pilipinas ng barko ng Navy para samahan ang mga misyon ng PCG at BFAR. Saksi, si Chino Gaston. Nitong August 17, magkakasamang naglayag malapit sa Lubang Island sa Mindoro ang mga warship ng Pilipinas, Australia at Canada. Bahagi ito ng Philippine-Australia Alon Military Exercises na magpapatibay ng interoperability o kakayahang magsanib puwersa ng magkakaalyadong bansa. Ito ang pang-12 joint sail ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa sa karagatan mula 2023. Naniniwala ang Philippine Navy na mabisang pangkontra sa panggigipit ng China ang mga joint sail sa karagatan. The presence of foreign warships and aircraft foreign forces forces a change or results to a slight change in their actions. We notice that there are no coercive and aggressive actions each time there are foreign warships in our maritime domain. Nangyari ang joint sail isang linggo matapos ang banggaan ng Chinese warship at Coast Guard vessel habang hinahabol ang BRP Suluan sa Baho de Masinloc. Ayon sa Department of Foreign Affairs,
kasama ang pinakahuling insidente sa Baho de Masinloc sa mga tatalakayin ng Pilipinas at China sa darating na bilateral consultation mechanism kung saan host ang bansa sa taong ito. The issues on the bilateral is always discussing everything on the South China Sea. And this is the mechanism that really works because we are the channel of communication. Dagdag naman ng Philippine Navy, patuloy itong magpapatrolya sa buong EEZ ng bansa, pati na ang Baho de Masinloc. Pero nang tanungin kung panahon na nga bang makialam ang Philippine Navy sa panggigipit ng China, The premise itself is speculative in nature. The posturing of the armed forces is based on contingency plans. So, in between that, the details of that, we leave it up to the unified commander. But your AFP will always be there to render assistance when needed, if needed. Ang isang security analyst nag-aalala sa posibleng ganti ng China. They have to show that you cannot just get away causing China to lose face. There will be consequences. Yung nakitang Chinese Coast Guard vessel doon sa mouth ng Manila Bay. I heard the Chinese Coast Guard is planning to conduct yung patrol just within our 12 nautical miles territorial waters. May lumalabas ngayon na in order yata yung Chinese Coast Guard to see to it that they will ensure that our Coast Guard could never leave the 12 nautical territorial waters. Kahapon, sinabi ng National Maritime Council na hindi ipadadala ang mga warship ng Philippine Navy para samahan ng mga PCG at BFAR missions sa Baho de Masinloc. Napakaliwanag ng direktibo natin, Pangulo. Hindi tayo magpo-provoke kasi we do not know what will happen if 2 Navy vessels are there. Kasi doon pwede mangyari miscalculation, misjudgment. Hindi naman nasasabi dahil hindi tayo nag-deploy doon na naduduwag tayo, hindi. We are just being prudent, we're just being practical. And we do not want this a situation to escalate, and if ever it escalates, it is not to the best interest of our country. Hindi nagpapatinag ang Philippine Coast Guard at patuloy na maglalayag papuntang Baho de Masinloc para magpatrolya at bantayan ang mga mangingisda. Handa rin daw ang buong gobyerno sakaling maulit muli ang panggigipit at panghaharang ng China doon. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. 6 na pong araw na ceasefire deal iminungkahi para sa magdadalawang taon ng giyera sa Gaza. At trilateral summit kasama si Russian President Vladimir Putin pinaplano matapos ang pulong ni US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ating saksihan. Nabalot ng itim na usok ang lungsod ng Kremenchuk sa Ukraine, kung saan naroon na nag-iisa nitong oil refinery. Ayon sa mga opisyal sa Ukraine, inatake ng mga drone ng isang gas transport facility. Daan-daang residente nawalan ng kuryente. Ayon sa isang Russian news agency, sinusuplayan ng pasilidad ang armed forces ng Ukraine sa gitna ng giyera nito sa Russia. Nangyari yan isang araw matapos ang pulong ni US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa White House. Nangako si Trump tutulong ang Amerika na garantihan ang seguridad ng Ukraine kapag nagkaroon ng kasunduan para matapos ang giyera nito kontra Russia. They are first line of defense because they're there. They're Europe. But we're going to help them out also. We'll be involved. Nagpasalamat dito si Zelensky at sinabing handa itong bumili ng $90 billion na halaga ng armas mula Amerika. Pagkatapos ng pulong, tumawag si Trump kay Russian President Vladimir Putin para sa posibleng pulong ng Russian leader kasama si Zelensky na susundan ng trilateral summit sa pagitan nilang tatlo. And we are ready for trilateral, as President said. This is a good signal about trilateral. I think this is very good. Sumama rin sa White House ang mga leader ng United Kingdom, Germany, France, Italy, Finland, European Union at NATO. Ang gusto ng European leaders, ceasefire muna ang ipatupad bago ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Dapat din daw kasama ang European leaders sa peace talks. Pero sabi ni Trump, but we can work a deal where we're working on a peace deal while they're fighting. They have to fight. I wish they could stop. I'd like them to stop. But strategically, that could be a disadvantage for one side or the other. Sa gitna naman ng halos 2 taon ng giyera sa Gaza, tinanggap na ng Hamas ang mungkahing 60 araw na ceasefire. Ayon sa isang Hamas official, kasama sa proposal ang pagpapalaya ng 200 Palestinian convict
na nakakulong sa Israel, kasamang hindi tukoy na bilang ng mga babae at menor de edad. Palalayain naman ang 10 buhay na hostage sa Gaza at ibabalik sa Israel ang 18 nasawing hostage. Kasama rin sa ceasefire deal ang partial withdrawal ng puwersa ng Israel sa Gaza, kung saan mahigit 60,000 na ang nasawi mula nang magsimula ang gera noong October 2023. Ayon sa ilang opisyal ng Israel na nakapanayam ng Reuters, pag-uusapan ng ceasefire proposal sa mga susunod na araw. Sa gitna yan ang plano ng Israel na bagong opensiba para tuluyang makontrol ang Gaza City. Marami ng Palestino ang lumikas doon dahil sa pinangangambahang ground offensive. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Hiniling ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na ibasura ang inihaing motion for reconsideration ng Kamara. Ang apela ng mababang kapulungan ay kaugnay sa desisyon ng kataas-taasang hukuman na labag sa saligang batas ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Ating saksihan. Kinumpirma ng abogado ni Vice President Sara Duterte na naghain na sila ng komento sa motion for reconsideration ng Kamara sa Supreme Court. Pagtutol ito sa nais ng Kamara na baligtarin ang deklarasyong null and void ng impeachment complaint laban sa Vice. Sa 27 pahinang komento na sinumite sa Korte Suprema at nakapost sa website ng SC, hiniling ng Vice na ibasura ang motion for reconsideration ng Kamara dahil sa kawalan ng merito. Ayon sa kampo ng Vice, walang kinakailangang factual correction sa desisyon dahil nakasandal ito sa katotohanan. Mga diversion o paglilihis lamang daw ang mga ito sa tunay na rason ng desisyon. Giit ng kampo ng Vice, nag-commit ng grave abuse of discretion ng Kamara at sadyang binaliwala ang mga inilatag ng konstitusyon na mga limitasyon sa kapangyarihan nito na mag-impeach. Si Vice President Sara Duterte nagpunta sa Kuwait kung saan binisita niya ang Filipino community doon. Ayon sa Vice, kwenesyon ng kampo ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa kaso. Nabanggit din niya ang hiling na interim release ng kampo ng ama o ang pansamantalang paglaya habang dinidinig ang kinakaharap niyang kaso. Ayon sa Vice, sinabi ng kanyang ama na hindi naman daw niya tatakasan ng kaso sakaling mapagbigyan ang interim release. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafran, ang inyong saksi. Kinukumpuni na ang diking nasira sa bayan ng Bacos sa Oriental Mindoro dahil sa mga pag-uulan noon pang Disyembre. Nadagdagan pa ang pinsala ng dike nang humagupit ang habagat nitong Hulyo. Saksi, si Maki Pulido. Bayan ng Bacos sa Oriental Mindoro ang isa sa pinaka-flood-prone area ng probinsya. Kaya umasa ang mga residenteng nakausap namin na tapos na ang problema ng baha nang sinimulang itayo ang dikeng ito na may habang 220 meters sa halagang nasa 250 million pesos. Ayon sa Engineering Department ng Bayan ng Baco, walang koordinasyon ang proyektong ito sa munisipyo. Pero batay sa kanilang monitoring, natapos ang dikeng ito noong April 2024. Pero gumuho ang ilang bahagi ng proyekto matapos lang ng nasa 7 buwan. Gumuho ang halos kalahati ng dike noong nakaraang Disyembre, kasabay ng malakas na buhos ng ulan at pagbaha. At noong nakaraang Hulyo, panahong hindi dapat sila binabaha, nalubog uli sila sa malalim at rumaragasang tubig. Pinasok na ang bahay ng mag-asawang Juliet at Marcelo at nalubog ang kanilang tanim na dati naman daw hindi nangyayari. Sabi ko sa amin, hindi na ito babahayin. Ang aming ito, libre na kami sa baha. Mas malaki ang baha ang mangyayari sa amin. Pati ho aming taniman. Nalulubogan ng mga taniman. Ang dike na dapat haharang sa tubig, nalubog daw sa dami ng tubig na rumagasa sa ilog. Ang proposal po dapat dito ay, dahil po sabi nga po ng mga taga rito ay matataas po ang baha. So dapat po, mas matataas yung design ng flood control. 2 linggo na mula nang simulang i-repair ng kontraktor ang gumuhong dike, ang Relay Construction. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng kontraktor. Kung same design, siguro po baka po maging ganun po ulit. Baka po bumagsak ulit. Kung ganun pa rin po ang gawin nila. Mahirap po ang pagbaha dahil sobrang laki ng tubig. Wala ang aming pong mga halaman, was out lahat po ang aming mga tanim.
Kaya po ang mga tao, kawawa po. Sa bayan ng Nauhan, na ayon kay Governor Bons Dolor ay hindi maituturing na flood-prone area, higit sa kalahati ng flood control projects sa probinsya ay doon itinayo. Nasita na ng gobernador ang mga gumuhong dike sa bayan dahil daw substandard. Bakit sabi kong substandard? Ang cost, 561,000 per linear meter. Tapos ganda ng result. Gawa ang mga ito ng SunWest Inc. na sinusubukan pa naming makuhanan ng panig. Kabilang ang SunWest sa 15 kontraktor na tinukoy ni Pangulong Marcos na naka-corner umano sa 20% ng flood control projects sa buong bansa. Wala namang pagguho sa dalawang proyektong nakakuha ng pinakamalaking budget na may kabuang halaga na higit 578 million pesos sa dikeng may habang higit 500 meters ayon sa kapitan ng barangay. Sa halagang yan, tinatayang nasa 1 milyon ang budget sa kada metro ng itinayong dike. Sa halagang ito, ayon sa kapitan ng barangay, na protektahan sa baha ang dalawang sityo ng barangay Metosa at isa pang kalapit na barangay. Siyempre, magtataka ka rin. Bakit? Gano'ng kalaking pondo to? Pero nung nakita ko naman po na gano'n kaganda yung ginawa sa barangay namin, sa kabuuan, isang Oriental Mindoro sa nakakuha ng pinakamaraming flood control project na umaabot sa higit 11 billion pesos. Higit 3.3 billion pesos nito na corner ng top 15 construction companies na binanggit ni Pangulong Marcos. Kasama na rito ang mga proyektong may pinakamahal na project cost. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Priority ngayon ni ex-PBB housemate Shuvi Etrata ang pagkakaroon ng sariling bahay. At abala sa iba't ibang proyekto si Shuvi, kabilang na ang seryeng Master Cutter kung saan makakasama niya si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Baby, saan ang gagawin mo? Magbabalik sa primetime ang Kapuso Primetime King. 2 years mula noong subaybayan ng sambayanan ng kwento ni Napoy Royales sa Royal Blood. Aabangan naman ngayon si Dingdong Dantes sa panibagong series na Master Cutter. Very interesting title, very interesting concept. Siyempre, something na bago para sa television, kaya sobra ako excited din. Makakasama ni Dingdong ang dati na niyang nakatrabaho na si Max Collins. Gayon din sina Joe Berry, Tonton Gutierrez, Joey Marquez, Polo Ravales at ang ex-PBB housemates na sina Shuvi Etrata at Charlie Fleming. Actually, kailan lang po parang nag-usap kami sa loob ng PBB saying na we want to work together. Sa hiwalay na event, shinare ni Shuvi ang kanyang latest goals. Nagsisipag daw si Shuvi para sa kanyang mga kapatid. Goal daw niya na magkaroon sila ng sariling bahay. At ngayong kumikita na, masino pa rin ang island ate ng Cebu at imbes na luxury items ay lupa raw ang kanyang binili. Ang sa akin na lang, bibiling ko yun ng lupa. Mura lang lupa, so mas lupa po ako ngayon and mas more on saving. Hindi lang on-screen may ipinaglalaban si Tera Bianca Umali. Ikaw ang mamumuna sa pagliligtas ng Encantadia. In real life, advocate si Bianca para sa breast cancer awareness. Sa isang panel, ibinahagi ni Bianca ang kahalagahan ng screening at early detection. It's because I lost my mom to breast cancer when I was 5. Mahalaga sa akin to spread awareness of what self-care and what women's health really means, especially to the younger generation, because I wouldn't want any other little girl to go through what I went through. Sa Toronto, Canada naman, nagpasaya ng mga kapuso abroad si Kapuso Primetime action hero Ruru Madrid. Kasama niya si Beauty Empire star Kailin Alcantara, ang komedyanteng si Pepita Curtis at comedy queen ay Ay de las Alas. Walang palya sa performances on stage para sa Sparkle World Tour Taste of Manila 2025. Sa New Jersey, USA naman nag-perform si Cruz vs. Cruz star Vina Morales. Para yan sa Fiesta in America 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi.
Mga kapuso, kayo ba ay skibidi o delulu? At ano ang napupusuan ninyong inspo? Nakapasok po kamakailan ang mga salitang yan sa Cambridge Dictionary. Saksi, si Nico Wahe. Skibidi, delulu. Look, na ang spelling ay L-E-W-K at tradwife. Ano raw? Alam mo ba kung ano yung delulu? Hindi ko alam yung delulu. Hula lang, sir. Ano yung tingin yung delulu? Delulu, parang medyo, lutang, ganun siguro. Wiz mo ba knows? Hindi mo ba alam? Ang mga nauusong terminong yan online, nasa Cambridge Dictionary na. Ilan lang sila sa libo-libong salitang isinama kamakailan. That's so skibidi, ika nga ng mga Gen Alpha. Pero ano nga ba ang kahulugan ng salita? Ipinasubok namin sa mga kapuso online. Use skibidi in a sentence. Ayon sa isang netizen, pwedeng sabihin, ang ganda, skibidi. Kapag ganyan daw, ibig sabihin ay talaga namang napakaganda ng tinutukoy. Ginamit din ito noong nakaraang taon nang binatilyong kapitbahay sa isang episode ng Pepito Manaloto. Nananadya ka ba? What the Sigma? Ate Clarissa, you're so skibidi. Kung skibidiin ko yung mukha mo, mag-sorry ka nga. Ayon sa Cambridge Dictionary, sari-sari ang kahulugan ng skibidi. Pwedeng cool, pwedeng bad, o hindi maganda. At pwede ring slang na ginagamit lamang sa biro. Nabuo raw ito dahil sa animation na nag-viral online. Ito namang isa, tila maraming makakarelate. The word, delulu. Use delulu na, sir. Super delulu ko sa mga idols ko. Napahugot ang isang netizen. Akala raw ay mahal siya. Pero, delulu lang pala niya yun. Go lang sa pagiging delulu ang isa pa. Na-crush din siya ng crush niya. Isa pang example ng pagiging delulu, naniniwalang iibig sa kanya ang sikat na artista. Pasok yan sa kahulugang nasa Cambridge Dictionary na ang delulu ay isang forma ng salitang delusional. Ito ay pagpiling maniwala sa isang bagay na hindi naman totoo. Aray naman. Iba yung mundo mo sa totoong reality. Pinipili mo yung sarili mo nang hindi naman yun yung actual na nangyayari. Ayon sa ilang kapuso online, ang tradwife ay asawang piniling gampanan ng traditional gender roles o maging housewife at maging in charge sa gawaing bahay at suportahan ng kanyang kabiyak. Ganon din naman ang nakasaad sa Cambridge Dictionary. Yung tradwife, alam niyo? Traditional wife? Pero may dagdag na ipinopost ng traditional wife sa social media. Ang pagluluto, paglilinis at pag-aalaga sa kanyang mga anak. Isinama rin kamakailan ang salitang L-E-W-K. Look, na ibang forma lang ng L-O-O-K, look o itsura sa Ingles. Ibig sabihin ay style, fashion o outfit, lalo na kung kakaiba. Kaugnay niyan ang inspo, short for inspiration, o yung mga bagay na gustong gayahin, gaya na lang ng mga nauusong OOTD o outfit of the day. Kakaiba man sa pandinig, patunay lang yan na nagbabago ang wika sa paglipas ng panahon, at lalo na sa iba-ibang grupo o henerasyon. Dati pang sinabi ng isang linguista na malaki ang papel dyan ng social media. May futility of resistance eh. Akala natin na pangit or maganda. Hindi. Maski anong gawin mo, mag-e-evolve at mag-e-evolve yung mga groups, mga social groups na yan ng kani-kanilang vocabulary. Nagiging mas mapanlikha because of social media. Na-democratize na ang media. Maski sino pwede nang mag-post. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Nakaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Zamboanga del Norte dahil sa mga pag-ulan. Halos umabot sa tuhod ang baha sa ilang lugar. At nagmistulang ilog na rin ang ilang kalsada kaya nahirapang tumawid ang ilang motorista. Naperwisyo rin sila ng pagguho ng lupa na humambalang sa daan. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang sanhi ng mga pag-ulan. May panibagong sama ng panahon na posibleng lumapit sa bansa. Huling namataan ng low pressure area o LPA sa layong 1,120 kilometers silangan ng Eastern Visayas. At sa latest forecast ng Pag-asa, posible itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas at may chance rin maging bagyo sa mga susunod na araw. Sakaling matuloy, papangalanan itong Bagyong Isang. May chance ang tumbukin nito ang Northern Luzon. Wala pa itong direktang epekto sa bansa at lumabas na rin ng PAR ang Bagyong Waning.
Sa ngayon, easterlies at localized thunderstorms ang nakaaapekto sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa umaga sa Palawan, Bicol Region, ilang bahagi ng Visayas at northern portion ng Mindanao. At sa hapon, posible na ring ulanin ang northern at central Luzon, iba pang bahagi ng Mimaropa, pati na sa Calabarzon. May malalakas na ulan kaya doble ingat mga kapuso. Mataas rin ang tsansa ng ulan sa halos buong Visayas at halos buong Mindanao. Maalinsang naman sa Metro Manila pero posible pa rin ang thunderstorms sa ilang bahagi lalo na sa hapon o gabi. Animoy sagala ang idinaos na mass wedding sa Talisay City, Negros Occidental. Nag-convert kasi ng iba't ibang forma ng bridal car na may sari-sari ring kulay at disenyo. May mga magsing irog na lula ng tricycle at ang iba, groom na mismo ang driver. Sa isang motorsiklo, naka-backride ang bride. Mga dahon naman ang palamuti ng mala-float na sinakyan ng isang pares. Kasali rin ang ilang kalesa at sasakyang hila-hila ng kalabaw. Ayon sa chaplain ng simbahan, ang ilan sa mga sasakyan ay sumisimbolo sa kabuhayan ng bride at groom. Viral online ang mga nakatutuwang video ng isang OFW sa New Zealand na nakikipag-chow-chowan sa mga alaga niyang baka o cow. Ang OFW na si Riri may pa-quick mooting with them. After yung gatasan, lahat kayo mag-stay muna kayo sa barn. After ng milking, alilinis na kayo sa pada. It's not a good excuse. Sa sobrang close na ata ni Riri sa kanila, ba? Mukhang nagkakaintindihan na sila. At hindi lang sila pala cow parade setup, palaban din sila sa choir. Kasama syempre ang kanilang conductor. At maging ang mga cow pit bahay, hindi rin nakaligtas. Gentle, kind at matalino raw ang mga baka. At dagdag pa ni Riri, mahal niya ang mga alaga at malaki ang pasasalamat niya dahil nagkaroon siya ng maayos na trabaho away from home. Parang gusto ko na maging magandang engkanto. Congratulations sa iyo, Riri. At sana ma-enjoy mo ang iyong pakikipag-usap at pakikipag-mooting dyan sa New Zealand. At mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.